Sinubukan naman ng mga biker at ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang kabubukas pa lang na bike lane mula EDSA Ortigas hanggang Santolan. Ito na ho ang ikalimang bike lane sa Metro Manila na mabisa raw alternatibo para iwas traffic. May ulat on the spot si Steve Dalisa. Steve? Connie, sa kasalukuyan, moderate to heavy ang sitwasyon ng traffic sa EDSA. In some areas, mabagal talaga ang usad ng mga sasakyan. Taliwas yan sa sitwasyon ng bike lane na binuksan ngayong umaga. Kung mapapansin mo, mula rito sa Command and Control Center ng MMDA, sa kuha ng CCTV, wala halos dumadaan dun sa bike lane pa ang mga pedestrian. Isa yan sa mga alternative, Connie, na mode of transportation na pwedeng gawin ng mga motorista lalo pat nakaamba yung mga infrastructure projects ngayon 2014. May pintura, may fence na nagsisilbing harang sa mga matutuling sasakyan sa EDSA. Kumpleto sa directional signs. Ganito ang itsura ng kabubukas pa lang na mahigit 2 kilometrong bike lane mula EDSA Ortigas hanggang Santolan. Ang ikalimang bike lane dito sa Metro Manila. Sinubukan ito ng mga biker mula sa Philippine team kasama si Chairman Francis Tolentino. Ngayong nakaamba mga proyektong pang-infrastruktura, mabisang alternatibo raw ito para iwas traffic. ID lang daw ang katapat bilang katiyakang isusoli yung mga bisikleta sa exit point. Para naman sa mga biker at bike lane advocate na si Erwin Pala, na biktima rin ng pagkakakaladkad ng kanyang sinasakyang bisikleta, malaking tulong ang mga paunti-unting pagdaragdag ng bike lanes. Hindi na raw maitutuwid ang daliri niyang nabaluktot bunga ng aksidente, pero ang kampanya sa ligtas na paggamit ng bisikleta at bike lane, maraming buhay ang maisasalba. Narito ang magkasunod na pahayag ni Erwin Pala, ang Secretary General ng Families of Road Victims and Survivors, at ni Attorney Francis Tolentino, ang Chairman ng MMDA. Samantala, Connie, sa mga sandaling ito, no, nasa likuran ko, makikita ninyo yung MMDA Public Bike Service. Ito yung tinatawag nilang bike-adahan. Kasi nga ang sinasabi ng MMDA, kung mag-isa ka lang daw magbibisikleta, baka ikaw ay tama rin o di kaya boring ang iyong experience. Kaya ang ine-encourage nila, sama-samang pagbibisikleta, sabay-sabay, para sa gayon mas marami yung mababawas sa polusyon at mas gaganda rin yung iyong kalusugan. Ang kinakailangan mo lamang magpresenta ng iyong ID mula rito sa bike shelter na ito, pahiramin kanila ng bisikleta at isusoli mo dun sa mismong exit point. Suportado raw, Connie, ng MMDA yung panukalang batas ngayon ng pagdaragdag ng mga bike lanes sa buong Pilipinas. Gayon din, ang Quezon City naman sa kanilang ika-75 anibersaryo ay plano nilang maglagay ng 75-kilometer stretch na bike lane. Yan muna ang pinakaseryong balita mula pa rin dito sa MMDA Metro Base. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Steve Dailisan.